You're not what we're looking for. 4 na salita. Maikli, direkta, at walang bahid ng kahit anong emosyon. Para itong matulis na yelo na tumusok sa dibdib ni Alfie Reyes. Naramdaman niya ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang nakakapasong kahihiyan na gumapang mula sa kanyang liig hanggang sa dulo ng kanyang buhok. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tanging ang malamig at blangkong mga mata lamang ng lalaking nasa harapan niya ang kanyang nakikita. Si Cairo de Villa, ang SEC ng La Estrella Prime Holdings. Nakatitig ito sa kanya na parabang isa lamang siyang mansa sa mamahalin nitong office carpet. Hindi man lang nito sinulyapan ang resume na pinagpuyatan niya, ang mga dokumentong maingat niyang inilagay sa folder na ngayon ay basa na sa pawis ng kanyang mga kamay. Ilang minuto lang ang lumipas, ngunit para kay Thea, pakiramdam niya ay isang buong buhay siyang hinusgahan at nakitang kulang. Okay po. Salamat po sa oras ninyo, sir, pilit niyang sinabi. Bawat salita ay parang bubog na kailangan niyang lunukin. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti na alam niyang hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Iyon ang huling onsa ng dignidad na kaya niyang kapitan. Ang kanyang pride. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, at maingat na inayos ang suot na bestida, ang nag-iisang disenteng damit na hiniram pa niya sa kanyang kaibigan para lamang sa interview na ito. Hindi na muling nagsalita si Ingrid de Villa. Itinuon na nito ang pansin sa mga papeles sa kanyang lamesa, na para bang si Thea ay isa ng multo, isang hanging dumaan na hindi man lang dapat pansinin. Habang naglalakad siya palabas ng malawak na opisina, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Ang mga matang iyon ay hindi nagtatanong, hindi nag-uusisa. Ang mga iyon ay mga matang alam na ang resulta bago pa man siya pumasok. Mga matang sanay nang makakita ng mga aplikanteng umaasa at umuuwing bigo. Nang makalabas siya ng gusali, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Sinalubong siya ng mainit na hangin ng Makati, isang malupit na paalala ng mundong kanyang ginagalawan, isang mundong malayong malayo sa malamig at payapang mundo sa loob ng La Estrella Prime Holdings. Hindi siya umiyak. Hindi niya hahayaang may makakita sa kanyang umiiyak sa gitna ng daan. Itinaas niya ang kanyang noo, naglakad na parang walang nangyari, kahit pa sa loob-loob niya ay unti-unti nang nadudurog ang kanyang puso. Ang pagsakay sa jeep ay parang isang parusa. Siksikan, maingay at maalinsangan. Bawat preno ng sasakyan ay parang yugyug sa kanyang kaluluwa, bawat sigaw ng konduktor ay dagdag ingay sa magulo na niyang isipan. Ito na ang huli niyang pag-asa. Ang pang-10 kumpanyang inaplayan niya sa loob ng isang buwan. At tulad ng 9 na nauna, isa na namang malaking pagkabigo. Pagbaba niya sa kanilang eskinita sa Quezon City, tila lalong bumigat ang hangin. Ang masiglang kulay ng mga bahay sa paligid ay nagmistulang kupas sa kanyang paningin. Ang bawat hakbang papalapit sa kanilang inuupahang apartment ay parang paghakbang papalapit sa sarili niyang bitayan. At nandoon nga ito. Nakasuksok sa rehas ng kanilang pinto. Isang puting sobre. Hindi ito sulat galing sa isang kaibigan. Alam na alam niya ang itsura nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito at binasa ang mga salitang matagal na niyang kinatatakutan. Final notice eviction. Napapikit si Thea. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. 3 buwan na silang hindi nakakabayad ng upa. 3 buwan ng pakiusap, ng pangako, ng pag-asang makakahanap siya ng trabaho. Ngayon, wala na. Wala nang pakiusap na gagana. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga balikat ay ang pag-alingaw ng isang tunog mula sa loob ng bahay. Isang tuyo at pilit na ubo. Ang ubo ng kanyang ina. Pumasok siya sa loob. Sinalubong siya ng amoy ng gamot at Vicks Vaporub. Ang kanilang maliit na sala ay masikip, puno ng mga lumang gamit na sumasalamin sa buhay na dati nilang tinatamasa. Ngayon, ang mga ito ay mga paalala na lamang ng isang masayang nakaraan. Anak, andyan ka na pala, bati ng kanyang ina mula sa silid. Sinubukan nitong maging masigla ang boses, pero hindi nito maitago ang panghihina sa bawat salita. Agad na itinago ni Thea ang sulat sa kanyang likuran. Huminga siya ng malalim at pilit nang umiti bago pumasok sa kwarto ng ina. Opo, ma, kakauwi ko lang po. Nakaupo sa kama ang kanyang ina, si Aling Martha, na nakabalot sa isang makapal na kumot sa kabila ng init ng panahon.
Ang dati masigla nitong mukha ay maputla at may namumuong pawis sa kanyang noo. Sa tabi niya ay mga gamot para sa hika at alta presyon. Kumusta ang interview mo, anak? Tanong nito, puno ng pag-asa ang mga mata. Ito ang tanong na pinakakinatatakutan ni Thea. Ang bawat pag-asa sa mata ng kanyang ina ay parang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Okay naman po, ma, pagsisinungaling niya, umiiwas ng tingin. Mag-antay lang daw po ng tawag. Malaki po ang kumpanya kaya marami sigurong proseso. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Martha. Hinawakan nito ang kamay ni Thea. Alam ko namang matatanggap ka. Matalino at mabait ang anak ko. Konting tiis lang at dasal, makakaraos din tayo. Parang may bumara sa lalamunan ni Thea. Tumango na lamang siya, hindi makapagsalita. Ang bawat salita ng pagtitiwala mula sa kanyang ina ay dagdag pabigat sa kasinungalingang kanyang binitawan. Paano niya sasabihin na wala na silang babalikan? Na sa loob ng ilang araw ay palalayasin na sila sa bahay na ito. O sige na, magpahinga ka na. Kumain ka na ba? Mamaya na po, ma, busog pa po ako, sabi niya, dahan-dahang hinila ang kanyang kamay. Pahinga na po muna kayo. Lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto. Sumandal siya dito at napapikit ng mariin, kinukuyom ang kamao habang hawak pa rin ang sulat ng pagpapaalis. Ang bigat. Sobrang bigat ng lahat. Pumunta siya sa kanyang maliit na silid sa dulo ng bahay. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at doon na tuluyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak, sinasakal ang bawat hikbi para hindi marinig ng kanyang ina. Tinitigan niya ang sulat sa kanyang kamay. Final notice eviction. Ang mga salita ay sumasayaw sa kanyang paningin, isang paalala ng kanyang kabiguan. Wala na. Ito na ang dulo. Nabigo siyang tuparin ang pangarap ng kanyang ama na ituloy ang pag-aaral. Nabigo siyang alagaan ang kanyang ina. At ngayon, mabibigo rin siyang bigyan ito ng bubong na masisilungan. Napakawalang kwenta niya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa una ay hindi niya ito pinansin. Marahil ay ang landlady lang nila ito, maniningil na naman. Ngunit patuloy ito sa pagring, mapilit. Sa huli, pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito, handa nang makarinig ng panibagong sermon. Hello, Anya, basag ang boses. Hello, is this Miss Althea Mariel Reyes? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Formal at profesional ang boses nito. Yes, speaking. Who's this? This is Lani, the executive assistant from La Estrella Prime Holdings. From M. Care de Villa's office. Natigilan si Thea. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Bakit sila tumatawag? Para sabihing nagbago ang isip nila? O para ipamukha ulit na hindi siya kwalipikado? Bakit po? Nauutal niyang tanong. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Lani. Miss Reyes, Dim if de Villa wants to see you again. Napalunok si Thea. Oh. Pero sinabi na po niya kanina na I know what he said, putol sa kanya ni Lani. Ang boses nito ay kalmado pa rin, ngunit may kakaibang tono. He has a proposal. Proposal. Anong proposal? Hindi ito tungkol sa trabaho, sigurado siya doon. Naramdaman niya ang paggapang ng kaba at pagtataka sa kanyang buong katawan. Isang malamig na takot na may kasamang maliit, mapanganib na kislap ng pag-asa. Anong klaseng proposal po? He would like to discuss it with you in person. Are you available to come back to the office now? Tumingin si Thea sa paligid ng kanyang kwarto, sa mga nagbabakbak na pintura sa pader, sa lumang kama, at sa nakatiklop na eviction notice sa ibabaw ng kanyang unan. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang karapatang tumanggi. Kahit gaano pa kasama ang premonisyon niya, kailangan niyang kapitan ang anumang posibleng tulong, kahit pa ito ay galing sa lalaking nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan kanina lamang. Okay, sagot niya, ang boses ay naging desidido. I'm on his way. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya, naghilamos ng mukha, at muling inayos ang sarili. Nang sumilik siya sa bintana, natanaw niya ang mga nagkikislapang ilaw ng mga gusali sa Makati sa di kalayuan. Isang mundo ng kapangyarihan at pera.
Isang mundo kung saan ang isang tulad niya ay walang lugar. Ngunit ngayon papunta siya roon. Muli siyang haharap kay Cairo de Villa. Habang naglalakad siya palabas ng kanilang pinto, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Ano ang presyo ng desperasyon? At handa ba siyang bayaran ito? Nakatayo si Cairo de Villa sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina, tanaw ang abalang syudad ng Makati sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam, ang mga tao ay tuldok na lamang. Mula sa tuktok ng kanyang tour, ang lahat ay mukhang maliit at kontrolado. Ganito niya gusto ang lahat, maayos, nasa tamang lugar, at sumusunod sa kanyang mga patakaran. Pero kanina, may isang bagay na sumira sa perpektong kaayusan na iyon. Isang babae. Alve Reyes. Kinuha niya ang resume nito mula sa ibabaw ng kanyang lamesa. Kanina, hindi niya ito sinulyapan man lang. Pero ngayong wala na ang babae, hindi niya mayalis ang tingin dito. Hindi ang mga kwalifikasyon nito ang kanyang tinitingnan, kundi ang nasa likod ng mga nakasulat na salita. Yes in Business Administration, undergraduate. Reason for leaving, family business filed for bankruptcy. Napangisi si Cairo, isang ngising walang kagalakan. Pamilyar na kwento. Angat, bagsak. Ganyan ang buhay. Ngunit may iba sa babaeng iyon. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang halo ng takot at pagsuway. Lalo na ang huli nitong sinabi, ang pilit ng ngiti habang nanginginig ang mga labi. Pride. Iyon ang salitang pumasok sa isip niya. Mayabang kahit nasa bingit na ng pagkatalo. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Hindi isang business deal. Hindi isang board meeting. Kundi isang ngiti. Ang matamis na ngiti ni Isabella, ang kanyang dating nobya. Ganoon din ito umiti noong gabing sinabi nitong mahal na mahal siya nito, ilang oras bago niya ito natuklasang nasa mga bisig ng kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo, si Marco Sandoval. Ang ngiti ay naging isang mapanuyang tawa. Ang pagmamahal ay naging isang malaking transaksyon. Isang pamilyar na pait ang kumalat sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng gabing iyon, isinumpa niya sa sarili na hinding-hindi na siya muling magpapaloko. Hinding-hindi na niya hahayaang ang puso niya ang magdesisyon. Ang lahat ay dapat may kontrata. Ang lahat ay dapat kontrolado. At kailangan niya ng isang kasama. Isang presentableng babae na kayang gampanan ang papel sa mga business events at social gatherings. Isang taong hindi maghahangad ng higit pa sa kung ano ang nakasulat sa papel. Isang taong hindi mangangarap ng pag-ibig. Tiningnan niyang muli ang resume ni Thea. Desperasyon at yabang. Isang perpektong kombinasyon. Ang desperasyon nito ang magiging dahilan para tanggapin ang kanyang alok. Ang yabang nito ang magiging panigurado na hindi ito kakapit sa kanya tulad ng isang linta. Perpekto. Siya ang tamang asset. Kinuha niya ang intercom. Lani, utos niya sa kanyang assistant. Call back the last applicant, Alve Reyes. Tell her have a proposal. Ilang minuto lang, pumasok si Lani sa kanyang opisina. Sir, Miss Reyes is on her way. Tumango si Cairo at umupo sa kanyang silya, muling isinuot ang maskara ng isang walang pakialam na si. Inihanda niya ang mga dokumento sa kanyang lamesa. Hindi resume, hindi job application. Kundi isang kontrata. Isang non-disclosure agreement at isang kasunduan na malinaw na nagsasaad ng mga tuntunin at kondisyon. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Thea. Iba na ang itsura nito ngayon. Wala na ang kaba ng isang aplikante. Napalitan ito ng isang tensyonadong pag-asa at pag-iingat. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya nang hindi naghihintay ng paanyaya. Tinitigan siya ni Cairo, pinag-aaralan ang bawat galaw. Thank you for coming back, Miss Reyes. Hindi ito sumagot, naghihintay lang. Itinulak ni Cairo ang folder sa gitna ng lamesa. I have the proposal for you. It's not the job, not in the traditional sense. Dahan-dahang binuksan ni Thea ang folder. Nakita ni Cairo ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa nito ang mga unang linya. Ang pagtataka ay naging pagkalito at ang pagkalito ay naging isang nag-aapoy na galit. Ibinalibag nito ang folder pabalik sa lamesa. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na opisina. Ano to? Tanong ni Thea, nanginginig ang boses sa galit. Binibiro mo ba ako?
I am never not serious when it comes to business, Miss Reyes. And this is a business transaction, kalmado niyang sagot. Be Jenna's companion. For 6 months. Attend events with me, play the part of a devoted girlfriend. In exchange, your family's debt will be cleared. Everything will be taken care of. Your mother's hospital bills, your rent, everything. Tumayo si Thea, ang mga mata ay nanlilisik. Ang kapal ng mukha mo. Anong tingin mo sa akin? Isang bagay na pwede mong bilhin? Hindi ako binebenta. Sa halip na magalit, nakaramdam si Cairo ng isang kakaibang interes. Tama ang hinala niya. Ang apoy sa mga mata nito, ang dignidad na pilit nitong pinanghahawakan. Ito mismo ang kailangan niya. Walang peking luha, walang pagmamakaawa. Puro galit. Puro pride. Hindi kita binibili, Miss Reyes, sabi niya, ang boses ay nanatiling malamig at pantay. I am offering you a solution. A way out of your very desperate situation. Emosyon lang iyan. Ang gutom at ang kawalan ng bubong ay mas masakit na katotohanan. Mas gugustuhin ko pang matulog sa kalye kaysa tanggapin ang nakakadiring alok mo, sigaw nito, handa nang mag-walk out. Hindi na tinag si Cairo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang drawer. Isang litrato. Inilapag niya ito sa lamesa sa ibabaw ng kontrata. Natigilan si Thea. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang litrato. Iyon ay isang malinaw na kuha ng apartment na tinitirhan nila. At sa pinto, may isang malaking kadena at padlock. Isang larawang malinaw na in-edit, ngunit ang mensahe ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ito ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Itinaas ni Cairo ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Thea, mga matang puno na ngayon ng pagkagapi at takot. The choice is yours, Miss Reyes, sabi niya, ang boses ay banayad ngunit may bigat ng isang hatol. Pride or a roof over your mother's head. Pride or a roof over your mother's head. Ang mga salita ni Cairo de Villa ay umalinggaw sa isip ni Thea buong gabi. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, hawak ang cellphone at tinititigan ang litrato ng kanyang ina na mahimbing na natutulog, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang yabang ay isang luho na hindi niya kayang panindigan. Hindi ngayon. Hindi kung ang kalusugan at kapakanan ng kanyang ina ang nakasalalay. Kinabukasan, bumalik siya sa La Estrella Prime Holdings. Ang bigat ng bawat hakbang niya ay katumbas ng bigat ng kanyang kaluluwa. Hindi na siya dumaan sa front desk. May nag-aabang ng staff sa kanya at idiniretso siya sa opisina ni Cairo. Nandoon ito, naghihintay na para bang alam na alam niyang babalik siya. Walang ngiti, walang anumang ekspresyon sa mukha. Inilapag lang nito ang kontrata sa lamesa at isang ballpen. Walang salitang namutawi sa kanilang dalawa. Kinuha ni Thea ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig. Bawat letra ng pangalan niya na isinusulat niya sa linya sa ibaba ng kontrata ay parang isang paglagda sa sarili niyang hatol. Alvea Mariel Reyes. Sa paglapag ng dulo ng ballpen sa papel, naramdaman niya ang isang malamig na agos sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay ipinagbili na niya ang isang piraso ng kanyang pagkatao. Invite assistant, Lani, will handle everything from here. She will brief you on the details, sabi ni Cairo, kinuha ang nilagdaang kontrata na para bang isa lamang itong ordinaryong dokumento. Inilagay niya ito sa isang drawer at bumalik sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang lamesa. Tapos na ang usapan. Ganoon lang kabilis. Dumating si Lani, isang babaeng may maamong mukha pero may mga matang tila nakikita ang lahat. Ninisyan siya nito, isang profesional na ngiti. Miss Reyes, this way please. Sumunod si Thea palabas ng opisina, hindi na muling lumingon kay Cairo. Dinala siya ni Lani sa isang itim at makintab na sasakyan. Walang tanong, walang paliwanag. Sumakay na lamang siya. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gusali, pakiramdam niya ay inilalayo na rin siya mula sa kanyang sarili. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas at eleganteng condominium building sa puso ng Makati. Ang lobby pa lang ay mas malaki at mas marangya na kaysa sa buong apartment na tinitirhan nila. Dinala siya ni Lani sa isang private elevator na umakyat diretso sa pinakatuktok sa penthouse.
Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanya ang isang lugar na sa pelikula lang niya nakikita. Isang malawak na sala na maisahig na gawa sa marmol, mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong tanawin ng syudad, at mga muebles na mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian na naipundar ng kanyang pamilya sa buong buhay nila. Ang lugar ay perpekto. Malinis, makintab, ngunit malamig. Walang init, walang buhay. Walang mga litrato sa pader, walang anumang personal na gamit na nagpapahiwatig na may taong nakatira dito. Para itong isang showroom ng kasangkapan, hindi isang tahanan. "This will be your home for the next 6 months, Miss Reyes," sabi ni Lani. "Ang kwarto mo ay nasa dulo ng hallway. Feel free to use anything. The villa will be home later tonight. I will leave you for now so you can settle in." Iniwan si Lani na mag-isa. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay umieko sa katahimikan ng malawak na lugar. Hinawakan niya ang isang unan sa sofa. Malambot, ngunit walang bakas ng paggamit. Sumilip siya sa kusina. Kumpleto sa gamit, ngunit ang mga appliances ay parang hindi pa nagagalaw. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan. Mas malungkot pa siya dito kaysa sa kanilang maliit at masikip na apartment. Doon, kahit mahirap, ramdam niya ang pagmamahal. Dito, ramdam niya lang ang yaman at ang kawalan. Pumasok siya sa kwartong itinuro ni Lani. Mas malaki pa ito sa kanilang buong apartment. May sarili itong banyo at isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit, sapatos, at bag, lahat ay may mga tatak na sa magazine lang niya nakikita. May isang note na nakadikit sa salamin, "For your use." Napaupo siya sa gilid ng malambot na kama. Ito na ang buhay niya ngayon. Isang magandang hawla. Isang gininto ang kulungan. Kinagabihan, dumating si Cairo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nagtago siya sa kanyang kwarto, hindi alam kung ano ang gagawin. Maya-maya, may kumatok. "Miss Reyes," tawag ni Cairo mula sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo ito roon, suot pa rin ang kanyang business suit, ngunit wala na ang coat. Hawak nito ang isang tablet. "This is for you," sabi niya, iniabot ang tablet. Bukas ang unang event na pupuntahan natin. Isang charity ball. Everything you need to know is in there. The people you need to recognize, their backgrounds, and our story. Kinuha ni Thea ang tablet. Our story. Our backstory, pagtatama ni Cairo, walang emosyon. How we met, how long we've been together. Mga detalye para maging kapanipaniwala ang lahat. I expect you to study it, you are representing me. Your image is the image. Do not divide from the script. Wala nang ibang sinabi si Cairo. Tumalikod na ito at pumasok sa sarili nitong silid sa kabilang dulo ng hallway. Naiwan si Thea na nakatayo, hawak ang malamig na tablet. Ang script ng kanyang bagong buhay. Pumunta siya sa malawak na balkonahe. Ang hangin ay malamig. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Makati ay parang mga bituin na nagkalat sa lupa. Ang ganda. Isang klase ng ganda na hindi niya kailanman inakalang mararating. Ngunit habang nakatingin siya dito, pakiramdam niya ay lalo siyang nalulungkot. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa kanyang ina. "Anak, yung miracle happened. May tumawag sa landlady natin, isang abogado daw. Binayaran lahat ng utang natin. Pati yung mga bayarin sa ospital ko, bayad na rin. Ang bait ng Diyos, anak. May nagmagandang loob sa atin." Sa pagbasa ng mensahe, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos. Nakatingin siya sa magandang tanawin sa kanyang harapan, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang masayang ina. Totoo nga. May nagmagandang loob. At ang magandang loob na iyon ang siyang bumili ng kanyang kalayaan. Ang charity ball ay ginanap sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante, ang mga lamesa ay nababalutan ng puting tela, at ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling gown at suit. Para itong isang eksena mula sa isang fairy tale, ngunit para kay Thea, pakiramdam niya ay isa siyang impostor na nagpapanggap na prinsesa.
Suot niya ang isang simpleng itim na evening gown na isa sa mga damit na nasa closet niya. Bagay na bagay ito sa kanya, ngunit habang naglalakad siya sa tabi ni Kaero, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, nang husga. Ang braso ni Kaero ay nakahawak sa kanyang baywang, isang pagkakahawak na formal, ngunit nagbibigay ng babala, huwag kang bibitiw. Umarte ka. Kinabisado niya ang script. Alam niya kung sino ang mga importanteng tao, kung kanino siya dapat ngumiti, at kung ano ang dapat sabihin kapag may nagtanong. Ang kwento nila, nagkakilala sila sa isang art exhibit. Siya ay isang art enthusiast na may maliit na online gallery. Simple, malayo sa mundo ng negosyo at kapanipaniwala. Relax, bulong ni Kaero sa kanya nang mapansin siguro nito ang paninigas ng kanyang katawan. You look nervous. A girlfriend enjoying a night out with her boyfriend should not look like she's about to face firing squad. Hindi siya sumagot. Paano siya magre-relax kung bawat ngiti na ibinibigay niya ay peke? Kung bawat pag-uusap ay isang pagsisinungaling? Nilapitan sila ng isang grupo ng mga mayayamang babae, mga asawa ng kasosyo ni Kaero sa negosyo. Ngumiti sila kay Kaero, ngunit ang mga tingin na ipinukol nila kay Thea ay puno ng pag-usisa at bahagyang pagmamata. Kaero, darling. We almost didn't recognize you. You look so happy, sabi ng isa sa kanila, isang babaeng may edad na napapalibutan ng alahas. And who is this lovely young lady? Good evening, Tita Helen, bati ni Kaero, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. This is Althea, yun my girlfriend. Ngumiti si Thea. Good evening po. Althea. Reyes? Sabi naman ng isa pang babae, mas bata, na tila sinusuri si Thea mula ulo hanggang paa. Reyes? I don't think I've heard of that family. Saang lupalop ka galing, iha? Ang tanong ay binitiwan na parang isang biro, ngunit ang talim nito ay tumama sa puso ni Thea. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng kahihiyan na naramdaman niya sa opisina ni Kaero. Siya ay isang tagalabas. Isang hamak na hindi kabilang sa kanilang mundo. Yuyuko na sana siya, handang lunukin ang insulto, nang biglang humigpit ang pagkakahawak ni Kaero sa kanyang baywang. Naramdaman niya ang init ng kamay nito sa kanyang likod, isang senyales na hindi niya inaasahan. She's with me, sabi ni Kaero. Ang boses niya ay kalmado, ngunit mailamig na nagpatigil sa tawanan ng mga babae. And I think, that's all you need to know. Nagulat ang mga babae. Maging si Thea ay natigilan. Hindi niya inaasahan ang pagtatanggol na iyon. Hindi iyon kasama sa script. Oh of course, Kaero. We were just curious, sabi ni Tita Helen, halatang nailang. Mabilis silang nagpaalam at umalis. Naiwan silang dalawa ni Kaero sa gitna ng maraming tao. Hindi makapagsalita si Thea. Nakatingin lang siya kay Kaero, sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit blanko pa rin ito. Let's get some air, sabi lang nito at hinila siya ng marahan papunta sa isang balkonahe. Tahimik sila sa unang ilang minuto. Tanging ang marahang tunog ng musika mula sa loob at ang ingay ng syudad sa ibaba ang maririnig. Salamat, basag ni Thea sa katahimikan. Ang salita ay lumabas na parang isang bulong. Sumulyap sa kanya si Kaero, nakasandal sa rehas ng balkonahe. Don't thank me. You represent me. Your image is div image. I will not tolerate anyone disrespecting you in public because it is a direct disrespect to me. Don't read too much into it. Ang mga salita ay kasing lamig ng hangin ng gabi, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi naniwala si Thea. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ito sa mga babae kanina. Hindi lang iyon pagprotekta sa sariling imahe. May iba pa. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pabalik na sila sa loob nang may biglang tumawag sa pangalan ni Kaero. Kaero! It's been a while. Lumingon si Kaero at sa isang iglap, nakita ni Thea ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng isang madilim at nagielong galit. Sumunod ang tingin ni Thea sa lalaking tumawag. Isang matangkad at gwapong lalaki na may mapanlinlang na ngiti sa mga labi. Marco, sabi ni Kaero, ang pangalan ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Hindi na kailangan ni Thea ng script para malaman kung sino ito. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay halos nahihipo. Ito si Marco Sandoval.
Ang karibal. Ang dahilan ng lahat ng pait sa puso ni Kaero. Habang pauwi na sila sa sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Ibang-iba sa katahimikan nila kanina sa balkonahe. Ito ay mabigat at puno ng galit na hindi masabi. Pinagmamasdan ni Thea si Kaero na nakatingin sa labas ng bintana, ang panga ay mariing nakatiim. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang malamig at aroganteng si. Nakita niya ang isang lalaking nasasaktan. Isang lalaking may malalim na sugat na pilit itinatago sa likod ng isang maskara ng kapangyarihan. At sa hindi niya malamang dahilan, sa halip na matuwa na nakikita ang kahinaan nito, nakaramdam siya ng awa. Isang maliit na kurot sa kanyang puso. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay madilim pa rin. Tila nagulat ito sa kanyang tanong. Hindi ito sumagot agad. Tinitigan lang siya nito na para bang sinusubukan nitong alamin kung ano ang nasa isip niya. I'm fine, sabi nito sa wakas, ngunit ang boses ay walang laman. Ibinalik nito ang tingin sa labas. Alam ni Thea na hindi iyon totoo. At sa kabila ng malamig na sinabi nito kanina na don't read too much into it, hindi niya mapigilang isipin na ang pagtatanggol nito sa kanya kanina ay totoo. Nasa ilalim ng maskara ng kabaitan na ipinakita nito para protektahan ang sariling imahe, may isang tunay na piraso ng kabaitan na sumilip. At ang kaisipang iyon ay nagpadala ng isang kakaibang kilig sa kanyang dibdib, isang emosyon na hindi dapat naroroon, isang damdaming mapanganib na maaaring sumira sa lahat ng patakaran ng kanilang kasunduan. Kinaiinisan ni Kaero ang mga pagbabago. Simula nang dumating si Althea sa penthouse niya, unti-unting nagkakaroon ng mga maliliit na pagbabago sa kanyang perpektong kaayusan, at iyon ay labis na nakakairita sa kanya. Hindi ito tungkol sa mga gamit. Si Thea ay maingat, halos hindi mo mararamdaman na may ibang tao sa bahay. Ang pagbabago ay mas banayad, mas personal. Nagsimula ito sa amoy. Dati, ang penthouse niya ay amoy mamahaling air freshener at bagong webbles. Ngayon, may bahagyang amoy ng kape sa umaga, at minsan, amoy ng shampoo na may halong bulaklak mula sa banyo nito. Mga amoy na nagpapahiwatig ng buhay, isang bagay na matagal nang wala sa lugar na iyon. Ang pinakamatindi ay ang epekto nito sa kanyang aso, si Apollo. Isang Siberian Husky na binili niya 2 taon na ang nakalipas dahil sabi ng isang magazine, ang pagkakaroon ng alaga ay magandang tingnan para sa imahe ng isang si. Ngunit sa totoo lang, si Apollo ay isa lamang mamahaling palamuti para sa kanya. Ang mga katulong ang nag-aalaga dito. Bihira niya itong pansinin. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Ang buong penthouse ay tahimik. Akala niya ay walang tao. Naglakad siya papunta sa kusina para kumuha ng tubig nang marinig niya ang isang mahinang boses mula sa balkonahe. Ayan, malinis na ang sugat mo. Huwag ka na kasing malikot, ha? Ikaw talagang aso ka, pasaway ka, narinig niyang sabi ni Thea. Sumilip si Kaero. Nakaupo si Thea sa sahig ng balkonahe, at sa kandungan niya ay si Apollo. Dahan-dahan nitong nilalagyan ng gamot ang isang maliit na sugat sa paa ng aso. Ang malaking aso ay nakatungo lang, tila ninanamnam ang bawat haplos ni Thea sa kanyang balahibo. Gwapo ka pa naman tapos magpapasugat ka lang. Paano na ang mga magiging girlfriend mo niyan? Patuloy ni Thea sa pakikipag-usap sa aso na para bang naiintindihan siya nito. Isang maliit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, hindi tulad ng mga peking ngiti na ibinibigay niya sa mga business event. Nakaramdam si Kaero ng isang kakaibang pagkayamot. Hindi niya alam kung bakit. Dahil ba sa pakikialam nito sa aso niya? O dahil sa paraan ng pagngiti nito, isang ngiting hindi para sa kanya, isang ngiting hindi kasama sa kontrata. Tumikim siya para ipaalam ang kanyang presensya. Agad na napalingon si Thea, bahagyang nagulat. Mabilis na nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sir Kaero. Andito na po pala kayo. What are you doing with a dog? Tanong niya, ang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Nakita ko po kasing may sugat siya sa paa. Siguro po natinik. Nilinis ko lang po at ginamot, paliwanag ni Thea, dahan-dahang tumayo. Sorry po kung hindi ako nakapagpaalam. Hindi sumagot si Kaero. Tiningnan niya lang ang aso, na ngayon ay sumisingit-singit na sa binti ni Thea na para bang ito ang amo nito. Napansin din niya ang isang mangkok ng tubig at pagkain sa tabi.
Malinis at puno. The maids are paid to do that, sabi lang niya at tinalikuran na sila. Pagpasok niya sa kanyang study, ibinagsak niya ang kanyang briefcase sa lamesa. Nanggigil siya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ang dapat niyang maramdaman ay wala. Si Thea ay isang empleyado. Isang asset. Ngunit sa mga nagdaang araw, ang linya sa pagitan ng amo at empleyado ay unti-unting lumalabo. Naaalala niya ang nangyari sa charity ball. Ang paraan ng pagtatanggol niya rito. Ang paraan ng pagtatanong nito kung okay lang siya. Ang mga iyon ay hindi bahagi ng kasunduan. Ang mga iyon ay totoo. At iyon ang kinatatakutan niya. Ang katotohanan. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang imahe ni Thea na nakangiti habang hinahaplo si Apollo ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Ang simple at payapang eksenang iyon ay nagdulot ng isang damdamin na matagal na niyang ibinaon, pagnanais. Hindi pagnanasa sa katawan, kundi pagnanais para sa isang bagay na simple at totoo. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Sa sobrang inis, pabalang niyang tinawagan si Thea sa intercom. Thea, pakitimpla mo ako ng kape. Ilang minuto lang, pumasok si Thea dala ang isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa lamesa ng walang imik. Masyadong matamis, sabi niya pagkatapos itong tikman, kahit hindi pa niya natitikman. Kailangan niyang itulak ito palayo. Kailangan niyang ibalik ang pader sa pagitan nila. Hindi ka ba marunong magtimpla ng kape? Nakita niya ang bahagyang sakit sa mga mata ni Thea, ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ito ng pamilyar na yabang. Sorry, sir. Hindi po siguro ako sanay sa panlasa ng mga mayayaman. Tumayo ito. Gusto niyo po, ipagtimpla ko kayo ulit? Wag na, mabilis niyang sagot. Umalis ka na. Lumabas si Thea nang hindi na muling nagsasalita. Naiwan si Kairo na nakatitig sa tasa ng kape. Kinuha niya ito at ininuman. Sakto lang ang timpla. Hindi matamis, hindi matabang. Perpekto. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Ibinagsak niya ang sarili sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit ang isang babaeng binayaran lang niya para gumanap sa isang papel ay nagiging sanhi ng ganitong kaguluhan sa loob niya? Ang presensya nito ay nagiging isang komplikasyon. Isang panganib sa kontroladong mundong kanyang binuo. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang study. Pumasok si Lani, ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, sabi nito. What is it, Lani? I'm busy, iritado niyang sagot. Sorry po, sir. Pero importante po ito. Huminga ng malalim si Lani. Sir, Dim Marco Sandoval is here to see you. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkalito at pagkainis ni Kairo. Napalitan ito ng isang matalim at nagielong galit. Ang lahat ng pader na unti-unting gumuho dahil kay Thea ay muling tumayo, mas mataas, mas matibay at mas malamig kaysa dati. Kailangan mo talagang sumama. This is a non-negotiable event. Ito ang sinabi ni Kairo kay Thea isang linggo matapos ang hindi inaasahang pagdalaw ni Marco Sandoval sa penthouse. Hindi na muling napag-usapan ang tungkol doon, ngunit ramdam ni Thea ang pagbabago kay Kairo. Ang maliliit na bitak sa pader nito ay muling nagsara. Naging mas malamig ito, mas malayo at mas abala sa trabaho. Ang kanilang mga interaksyon ay bumalik sa dati, formal, malamig at ayon lamang sa kontrata. Ang event ay isang malaking pagtitipon ng mga pinakamayayamang pamilya at negosyante sa bansa, isang taunang gala para sa isang pundasyon. Ito na raw ang pinakamalaking event na kailangan nilang paghandaan. Pagdating nila sa venue, nalula si Thea. Kung akala niya ay grandioso na ang nauna nilang dinaluhan, wala iyon kumpara dito. Ang mga tao ay tila mga karakter na lumabas mula sa isang libro tungkol sa mga hari at reyna. Ang bawat isa ay may pangalan, may kapangyarihan. Ginanap ni Thea ang kanyang papel. Ngumiti siya, tumango at bumulong ng mga tamang salita sa tamang pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, naroon ang pagod at ang pakiramdam na siya ay isang manika na pinapagalaw. Habang si Kairo ay abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga matatandang negosyante, mag-isa munang naglibot si Thea para kumuha ng mainom. Huminto siya malapit sa isang haligi, bahagyang nagtatago mula sa maraming tao. Mula doon, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaking nakatalikod sa kanya,
parehong may hawak na kopita ng alak. Nakita mo ba kung sino ang kasama ni De Villa ngayon? Sabi ng isa. Maganda. Mukhang bago. Lagi namang bago ang dala niyan, sagot ng pangalawa, tumatawa. Pero in fairness, mukhang disente. Hindi katulad ng mga nauna. Ang tanong, tatagal kaya iyan? Napayuko si Thea, naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Kahit hindi siya ang direktang pinag-uusapan, ramdam niya ang bawat salita. Ngunit ang sumunod na sinabi ng unang lalaki ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Speaking of aalisin, naaalala mo ba yung kaso ng Reyes Textile? Yung kumpanya na biglang bumagsak last year. Ang lakas daw ng hatak ni Marco Sandoval sa mga supplier. Pinilay niya talaga ang negosyo. Reyes Textile. Ang pangalan ng negosyo ng kanyang ama. Naman, sagot ng pangalawa. Kawawa ang mga Reyes. Sandoval really wiped them out. Narinig ko, na-stroke daw yung matandang Reyes dahil doon. Ang tindi talaga ng laro ni Sandoval. Walang sinasanto. Parang may humaplos na malamig na kamay sa batok ni Thea. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Marco Sandoval. Ang pangalan ay parang kulog na umalinggaw sa kanyang tainga. Ang lalaking nakita niya sa unang charity ball. Ang lalaking kinamumuhian ni Cairo. Ang lalaking sumira sa kanilang pamilya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang kopitang hawak. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay narinig ng ilang malapit na bisita, ngunit hindi iyon pinansin ni Thea. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Hinahanap niya ang lalaking iyon. At nakita niya ito. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo si Marco Sandoval. Nakikipagtawanan sa isang grupo. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiting nagsasabing, kilala kita. Biglang nanikip ang dibdib ni Thea. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap na dinanas ng kanyang pamilya, ang pagkakasakit ng kanyang ama na nauwi sa pagpanaw nito, lahat ay bumalik. At ang lalaking may kagagawa ng lahat ng iyon ay nakatayo lang doon, nagpapakasaya. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na parte. Mula sa kinatatayuan ni Marco, lumingon si Thea at hinanap si Cairo. Nakita niya ito. Nakikipag-usap pa rin sa mga negosyante. Ngunit ang tingin nito ay wala sa kanila. Ang mga mata ni Cairo ay nakapako sa iisang direksyon, kay Marco Sandoval. At sa mga matang iyon, nakita ni Thea ang isang matinding galit at puot. Ang parehong puot na nararamdaman niya ngayon. At sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan sa isang napakasaklap na larawan. Si Marco Sandoval ang sumira sa pamilya niya. Si Marco Sandoval ang karibal at kaaway ni Cairo. At siya, si Althea Reyes, ay nasa gitna ng lahat. Isang malamig na kaisipan ang gumapang sa kanyang likuran, isang kaisipang mas masakit pa sa katotohanang si Marco ang may kasalanan sa lahat. Isang tanong na may bigat ng 1,000 bato. Paano siya nahanap ni Cairo de Villa? Sa dinami-rami ng mga aplikante, bakit siya? Bakit siya ang pinili para sa nakakadiring proposal na ito? Nagkataon lang ba ang lahat? Oh, hindi. Hindi maaari. Alam ba niya? Ang tanong ay parang lason na kumalat sa kanyang ugat. Alam ba niya kung sino ako? Alam ba niya ang ginawa ni Sandoval sa pamilya ko? Ginamit niya lang ba ako? Ginamit niya lang ba ako para makapaghiganti kay Marco Sandoval? Ang pagtatanggol sa kanya ni Cairo noong unang gabi. Ang pag-aalala nito. Ang mga sandaling akala niya ay totoo. Lahat ba iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano? Isang masalimuot na laro kung saan siya ang ginagamit na pain. Parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang kaninang pagkalito at pagdududa ay napalitan ng isang umaapaw na galit at sakit. Tiningnan niya si Cairo na ngayon ay papalapit sa kanya, ang mukha ay nag-aalala dahil sa nabasag na kopita. Thea, are you okay? Tanong nito. Pero hindi na ang pag-aalala ang nakikita ni Thea. Ang nakikita niya ay isang maskara. Isang maskara na isinusuot ng isang taong ginagamit siya. Isang taong kasing sama ni Marco Sandoval. Nakita ni Cairo ang pagbabago sa mukha ni Thea. Mula sa pagkabigla dahil sa nabasag na kopita, napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang malamig na galit na hindi niya pa nakikita rito dati.
Ang mga mata nito na nakatitig sa kanya ay parang mga punyal. Dea, are you okay? Ulit niya, hinawakan ito sa braso, ngunit mabilis itong umiwas na parabang napaso. Umuwi na tayo, sabi lang nito, ang boses ay mariin at walang emosyon. Sa buong biyahe pa uwi, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas maingay pa sa sigawan. Ramdam ni Cairo ang galit na nagmumula kay Dea. Hindi niya maintindihan kung saan ito nanggagaling. Dahil ba nakita nito si Marco? Natural lang na makaramdam ng tensyon, pero ang reaksyon nito ay sobra-sobra. Personal. Pagdating nila sa penthouse, dumiretso si Dea sa kanyang kwarto. Sumunod si Cairo. Hindi niya palalampasin ito. Isa sa mga patakaran niya ay walang iniiwang issue na hindi nare-resolba. Kailangan niyang malaman kung ano ang problema para maayos ito at maibalik sa dati ang lahat. Dea, we need to talk, sabi niya, humarang sa pinto bago pa man ito maisara ni Dea. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Talk? About what, Cairo? Tungkol sa mga